Story time. Ang nakakalungkot na storya ni Miyamoto Musashi. Sa bayan ng puso, gumawa si Levi ng arena na aabot hanggang 3 araw. At bukas ang ikahuling araw, pero wala pa rin kayang tumapat sa kanya. At may isa siyang nakalaban. Ngunit nabali yung espada at tumalsik yung dulo pababa. Hinabol niya to. Maya-maya narinig to ni Musashi at nakapag-react agad siya dahil may buhay ang mapapahamak kung sakaling bumagsak ang piraso ng espada. Pagkababa niya, sinabi niya kay Musashi na may usap-usapan daw na siya ang invincible swordsman sa bayan ng puso na nagngangalang Miyamoto. Pero itinanggi to ni Musashi. Sinabi niyang siya ay isang ordinaryong swordsman lamang dahil wala nang mahalaga sa kanya pagkatapos mamatay si Atong. Maya-maya, makikita si Atong na humihiling sa liwanag at gusto niyang makabalik sa nakaraan. Pagbibigyan siya ngunit may isang kondisyon. Papayagan siya pero isang araw lang at ang kapalit nito ay mawawala na siya ng tuluyan. Buong puso niyang tinanggap to at pinuntahan niya si Musashi. Nang magising si Musashi, naaninag niya si Atong at tila akala niya ay naalimpungatan lang siya. Ngunit totoong nandun talaga si Atong. Hindi siya makapaniwala pero sinabi ni Atong na hindi siya nananaginip. Gulat na gulat pa rin siya. Sabi ni Atong, kung hihingi siya ng tawad, samahan na lang daw siyang bumisita sa Chang'an City. Pagpunta nila dito niya palang na-realize na hindi talaga siya nananaginip. Namasyal at naglibot din sila dito. Pinagsuot rin siya ng kendo ni Atong. Nakakita rin siya ng clip na may bulaklak at balak niyang ibigay kay Atong. Pag-akyat nila sa gitna ng syudad, nanood sila ng Sky Lantern na magkasama. At dito sumigaw si Atong na si Miyamoto Musashi ang pinakamagaling na swordsman sa buong mundo. Pagsapit ng gabi, nanood naman sila ng sword dance. At sinabi ni Atong na parang si Musashi daw habang nakikipaglaban. Hinawakan ni Musashi ang kamay ni Atong. Maya-maya, habang bumababa yung stage, nagkaroon ng konting yanig. At hinawakan niya na mahigpit si Atong. At bigla niyang naalala, nung mga panong aalis siya para makipaglaban, sinabi ni Atong na kailangan niya makabalik bago sumapit ang gabi dahil meron siyang sorpresa sa kanya. Habang nakikipag-ensayo si Musashi, biglang yumanig at gumuho ang mga lupa. Bigla niyang naalala si Atong at dali-dali siyang umuwi. Pagdating niya sa bahay, nakita niya pa si Atong na may bitbit na regalo. Ngunit may bumagsak na bato, buti na lang nahati niya to agad. At nung time na muntik na malaglag yung regalo, kinuha to ni Atong at masaya pang tumingin sa kanya. Ngunit sa pagpatuloy na pagyanig ng lupa, hindi napansin ni Atong yung bato sa likod niya ay babagsak sa kanya. Sinubukan naman ni Musashi na iligtas si Atong, ngunit hindi to umabot. Nabati pa ni Atong si Musashi na maligayang karawan sabay abot ng regalo. At dito, puot at galit ang naramdaman ni Musashi. Maya-maya, tinawag siya bigla ni Atong dahil siya ay nakatulala. At napatingin siya kay Atong at tinatak niya to pauwi. Pagdating niya sa bahay, sinuntok niya yung dingding sabay sabing kung hindi lang daw siya pumunta sa pagsasanay niya ay naprotektahan niya si Atong. Lumapit si Atong at sinabing hindi naman niya masisisi si Musashi at naiintindihan naman niya kung bakit hindi na muling gumamit ng espada. Pero ayaw niyang mawala to sa puso ni Musashi nang dahil lang nawala siya. Napansin bigla ni Musashi na unting-unting pagkawala at nagiging liwanag na si Atong dahil ito na rin ang huling oras niya at natapos na ang isang araw na magkasama silang dalawa. Tinanong niya pa dito kung nagustuhan ang regalo niya. Lubos na nagustuhan naman ni Musashi ang natanggap niyang regalo mula kay Atong. Sabay kwento ng mga alaala nila nung sila ay mga bata pa. At tandang-tanda niya pa rin ang mga sinabi ni Musashi sa kanya na siya ang pinakamagaling na swordsman sa buong mundo. At dito na rin pumatak ang luha ni Musashi. Sinabi niya na gusto niya muling makita ang light ni Musashi sa paggamit ng espada. Biglang kinuha ni Musashi ang regalo ni Atong at dali-daling umalis. Bitbit niya si Atong at sinabi na ipapakita niya muli kay Atong na siya ang pinakamagaling na swordsman sa buong mundo. Basta maghintay lamang siya. Pumunta siya kay Levi at hinamon niya ito ng duelo. Walang alinlangan naman siyang nilabanan ni Levi dahil hanggang ngayon, wala pa ring makatalo sa 3 moves niya. At dito, tuluyan na naging liwanag si Atong. Habang nakikipaglaban si Musashi, patuloy niyang sinasabi ang pangalan ni Atong. At biglang narinig niya ang boses ni Atong na galing sa langit. Sinabi niyang nakita niya muli ang liwanag ni Musashi. Maluha-luha siyang narinig ang boses ni Atong at nagulat si Levi na bakit umiiyak si Musashi. Kaya naman, pinagpaliban niya muna ang paglaban dito at umalis na lang siya at sinabing pagpapatuloy na lang nila sa susunod. At patuloy pa rin binabanggit ni Musashi ang pangalan ni Atong at ipinangako niya na siya ang magiging pinakamagaling na swordsman sa buong mundo. Makalipas ang 3 taon, nagtuos ulit si Levi at Musashi.
sana nagustuhan yung storya ni Musashi at kung gusto nyo pa ng ibang storya, i-visit nyo ang YouTube channel ko at dito nyo i-comment kung sino ang trip nyo.